kumusta kayong lahat dyan? Ayan, hindi pala mabilis or madali guys magpagawa ng bahay, no? Super napakahirap pala magpagawa ng bahay. Hindi yung kahit na may budget ka, yung budget mo is kinakapos pa rin. Kasi hindi ganun kamura talaga ang mga bilihin pag gumawa ka ng bahay. That's why, kahit nakubo-kubo lang yung ginawa namin, natatagalan siya dahil nga kinapos sa budget. Ayan. Pero kung ano talaga guys, yung may budget ka talaga, mabilis talaga matapos ang bahay talaga. Kaso nga lang, ayun, so kinapos na tayo ng budget. Ayan ang bahay namin, kinapos na ng budget. Ayan. Ayan. So, ayan, gusto ko dito guys kasi maliwalas ang paligid. Ayan, makikita mo agad ang kalsada. Unlike po doon sa ate ko doon sa una niyang bahay, ayan, hindi mo talaga maano kasi wala kang makikita doon kundi ilog kasi tabi nga sila ng ilog. Pero dito guys, ayan, mabilis ka rin makapunta ng highway. Ayan, tas talagang ito talaga yung barangay. So yung doon kasi sa kapatid ko, yun na talaga, yung tabi ng ilog. Kaya sila doon tumira guys, gawa ng na may babuyan kasi sila. Ayan, so mas mabilis doon makakuha ng tubig kasi nandoon yung ilog. Ayan, so hindi mahirap paliguan ng baboy kasi meron kasi silang tangke doon. Ayan, so kung dito kasi guys, ayan, mahirap, tsaka talagang maraming tao dito. Doon wala masyadong magagalit doon kasi kanyugan kasi yon. Pero dito kasi marami ng kapitbahay kaya bawal dito ang mga hayop. Ayan. So dito nga banda guys, mga aso dito hinuhuli na pag nakabitaw. Ayan. Yung kapatid ko super daming aso. Nasa 7 aso meron sila, tapos 3 pusa. So nasa 10 ang nandyan sa bahay nila. So ang talagang mahirap. Ayan. Pero itong bahay nila guys, yung ito pakita ko sa inyo. Yan po yung bahay ng kapatid ko. Ayan. So, maybe next week, ayan, sisimulan na rin ulit gawin yan para makalipat din sila. Kasi yun ang gusto ng kapatid ko, yung makalipat na sila dito. Okay lang yung doon, may matutulog doon, pero yung mga kabataan dito na lang sa bahay nila. Then, yung sa likod kasi guys, gagawin din yun sa anak din niya, yung panganay. Kaya, ang dami nilang gagawin ngayon. Buti nga nauna kami para nauna na to. At least guys, ayan, magkakapit bahay na talaga kami dito. Ayun. So, hindi na ako matatakot na kahit walang tao dito sa bahay namin, kung nasa trabaho kami, nandyan sila, nababantayan. At of course, kasi yung mga tanim ko dito, ayan, ang dami ko ring mga guys, tanim-tanim dito sa paligid kasi medyo malawak din naman yung yung lupa. Ayan. Tinaniman ko. So, pag wala kasing tao guys, alam nyo na, sa daming kapitbahay, ayun, baka katulad ng kamote guys, hindi po yun magkakalaman kung tatalbusan na siya hanggat hindi pa siya nagkakalaman. Dapat pag talbusan niya siya, yung nakuhunan na siya ng laman. Ayan. For example, 5 months na siya, pwede na siya kunan ng laman. Ayan. Kukuhain mo muna yung unang laman, then okay na yun siya, talbusan. Pero pag hindi pa siya, okay, ayun, sabi pa sa Bisaya nga, mabughat daw yung kamote. Ayan, so, kaya hindi siya, hindi siya dapat kukunan ng talbos pag hindi pa siya nakuhaan ng laman. Yan. So, after that, ayan, pag naka 5 months or 6 months na siya, ayan, pwede na siya manguha ng talbos. Yun. Pero may mga tanim dito sa amin guys na talagang sadyang tinanim lang siya para talbusan. Pero yung akin guys, talagang tinanim ko yan para magkalaman siya. Then pag meron na siyang laman, ayan, pwede nang talbusan pag okay na. Ang daming alam mo yung mga maliliit na tawag sa amin dito tagnok. Ayan, ang liliit, hindi mo makita ng agat. Ganyan yan pag guys, pag hindi pa siya mainit, ayan, daming ganon. Pero pag mainit na, wala na siya. Yun. Kaya, ayan, kita-kits tayo guys sa Davao City pag nakapunta kami doon. Ayan. Then, ayan, turn around. Ayan, tayo guys, ikot-ikot sa buong Pilipinas. Ayan.
Then after Davao, ayan, Manila. Ayan, ganun lang, ikot-ikot lang kasi hindi naman ganun kalayo. Ayan, kung ibang bansa, yun talaga ayaw ko doon kasi kung gusto kong pumunta sa mga anak ko, ayan, mabilis ako makauwi. Pero kung sa ibang bansa ka, mahirap kasi kailangan mong paalam muna sa amo mo bago ka makauwi dito. Tas yung pamasahe super mahal, 'di ba? Pag dito lang, guys, magkano lang ang pamasahe, pwedeng makauwi agad. Yan, so ayun na yung update ng bahay, guys. Ayan, pakita ko na muna sa inyo para makita inyo yung pinagbago. Yan. Pintana, guys. Ito pa yung hindi natapos kasi nga, ayan, kinapos sa budget. So, ayan. So, ayan na yan, guys. Okay na yung bubong lahat. At kahit dito, sa likod, okay na yan. Then, ikot tayo, guys. Ito naman, guys, hindi pa okay ang CR. So, yung CR nito, guys, yan. Pinto, yung na yan. Yan po yung CR. Pero ito po yung buta sa labas. So, magkahiwalay sila. Lalagyan yan siya ng PVC. So, ito yung likod, guys. Ayan, may tanim din siyang saging. So, yan. So, ito yung gagawin ngayon, guys, yung dingding dyan sa taas. So, ang gagamitin dyan, guys, is plingero na. Kasi nga, kinapos po tayo ng ng nipa. Yan. 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 Wala pa masyadong pinagbago, pero super okay na siya. Kasi ang bubong okay na rin. Ayan. So, ayan yan, guys, yung update ng bahay. Ayan, kasi kahapon di ako nag-update sa bahay, guys. Kasi, ang ginawa lang naman kasi kahapon, yung bubong lang. So, sabi ko, ito lang naman na bubong na to. Ito, oh. Ito. Yan. So, yan, bubong ng sampayan. Kasi ang sampayan kasi dito siya. May nilagyan ng bubong. Then yung sa kabila, guys, yun na lang yung gagawin. Then after that, yung CR naman. So pagkatapos ng CR, ayan, pag may makukuhang pang dito sa bintana at sa pinto, yun na, yung last na gagawin. So yung sa CR, and sa CR kasi, guys, yun, yun sa butas na lang naman yun. Tapos madali lang naman ikabit yung dito sa loob. So matatapos na siya agad. Kaya mabilis na lang. Sana all matapos na agad para we'll start for the work. Ayan, kasi na-miss ko na rin mag-work, guys. Super, medyo matagal na rin na hindi ako nakapagtrabaho. Almost 3 months na hindi ako nakapagtrabaho. Kaya I miss miss na miss ko na ang mag-work. Ayan, kaya ayan, sana matapos na to din. Tsaka kailangan din ako ng mga anak ko kasi. Ayan, syempre kailangan ng panggasto sa school, sa bahay, 'di ba? So sa ngayon hindi pa ako nakakapagbigay gawa ng wala akong work. Pero kaya binibilis-bilisan namin 'to kasi nag-aano na rin yung mga anak ko na kailangan na talaga yung yung tulong ko kasi mahirap talaga sa Maynila pag isa lang ang nagbibigay sa kanila. Yun. Okay sana kung dati katulad ng binibigay ng ex ko dati nasa 15 kasi ngayon kasi ang binibigay niya is 8K na lang. Kaya pang na lang yun, pang bayad ng bills. Ayan. Thank you so much everyone. Ayan, don't forget to follow and share the video. Ayan. Thank you so much everyone.